Muli po ay binabati po natin ang ating mga kakilala at mga kaibigan na tumutunghay po sa mga pamamahayag na ito. Ganon din po yung mga kapatid natin, mga kamanggagawa na nasa iba't ibang dako at bahagi na rin po ng mga iba't ibang iglesia ni Kristo. Lalong-lalo na po itong ating mga kapatid at mga kamanggagawa at ang BLCCA Tinig Head Council po ng BLCCA Luzon at ganoon din po ang BLC Mindanao. Magandang araw po na ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Ito pong araw na ito ay meron po tayong pag-uusapan na isang magandang paksa. Ito po ay pinamagatan natin na ang walang hanggang tipan. Doon po sa aklat ng Hebreo 8:7 ay ganito po ang sinasabi doon, sapagkat kung ang unang tipang yaon, mga kapatid, ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ang Diyos po ng Biblia ay Diyos na nag-iingat ng tipan. Siya po ay isang covenant-keeping God. At siya naman ay nakikipag-ugnay o nakipag-ugnay sa mga tao sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng tipan. Sa pagtunghay po natin sa banal na kasulatan, inaipagbilin po ni San Pablo kay Timoteo at maging sa atin na tayo daw po ay maging manggagawang walang sukat ikahiya, pagsikapan po natin maging subok na humaharap sa Diyos at gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang tiyak at mabisang paraan upang ang mga katotohanang isinasaad ng Biblia ay lubos na maunawaan at maintindihan po natin ng mga mag-aaral ay sa pamamagitan ng pagkaunawa ng iba't ibang panahon kung kailan itong mga salita na ito ay ipinahayag. Ang iba't ibang panahon po na ito ay tinatawag din ng mga mangaral ng Biblia na dispensasyon. Na ang mga dispensasyon naman na ito ay ang iba't ibang panahon na kung kailan ay pinamamahalaan ng mga tipan na ganawa ng Panginoon. Sa binasa nating talata na may binanggit na unang tipan, sabi ng Hebreo 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, dito ay hindi tayo dapat malito na sa pagkasabi ng unang tipan ay maisip natin na yaon nga ang literal na unang tipan na binanggit sa Biblia. Sapagkat ang unang tipan po na talagang sinasabi sa Biblia na literal ay yung pong tipan na ginawa ng Diyos kay Adan doon sa halamanan ng Eden. Yung pong Edenic Covenant. Nasundan pa ito ng hindi bababa sa 4 o 5 iba't ibang tipan hanggang sa dumating sa tipan na kung saan ay nakapailalim na tayo rito ngayon, na tinawag naman doon sa binasa natin na talata na ikalawa. Hebreo 8:7, at hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Doon po sa Hebreo 8:8, ang sabi doon, sapagkat sa pagkakakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Isang bagong tipan na ipinahayag ni Propeta Jeremias na sa mga panahong ito ng pagkakasulat ng aklat ng Hebreo ay sinasabi ng mayakda na nagkakaroon na nga ng kaganapan. Hebreo 8:9, hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan naman po ng talatang ito ay sinasabi ng mayakda ng Hebreo na ang tipan na binabanggit sa talatang 8 na bago, na siya ring sinasabing ikalawa sa bandang huli ng talatang 7, ay hindi ang tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa mga ninuno ng mga Israel noong inakay sila ng Diyos sa labas ng Ehipto.
mayroon po kasing tipan na pinakipagtipan ang Diyos sa bansang Israel habang sila ay naroon sa ilang. Matatandaan natin na noong sumapit sila sa bundok ng Sinai, ay tumanggap si Moises ng 2 tipak na bato, at ito po ang kinalalagyan ng 10 utos ng Diyos, at tumanggap din po siya ng marami pang utos na siya naging batayan ng noon ay pinagkaloob na tipan ng Diyos sa bansang Israel. Na ngayon po ay naunawaan natin na ang tipan ng kautusan o yung tinatawag nating tipan kay Moises o yung Mosaic Covenant. Bago po dumating ang pagkakataong iyon sa bundok ng Sinai, ang umiiral na tipan ng Diyos sa Israel ay ang ginawang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham doon sa kanilang ninunong si Abraham noong araw na dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." Genesis chapter 15, verse 1. Kapag binasa po natin ang aklat ng Galatia, ay ibabalik tayo ni Pablo sa mga yugtong ito ng panahon at ipaliliwanag niya sa atin na ayon sa Diyos, ang tipan na iyon ng Diyos kay Abraham ay hindi na pawalang kabuluhan maging sa pagdating man ng tipan ng kautusan. So sinasabi po natin dito, noong pong bago dumating ang panahon ng bundok ng Sinai, bago nila tinanggap yung tipan ng kautusan, ang umiiral po na tipan ay ang tipang ibinigay ng Diyos kay Abraham. At doon po sa aklat ng Galatia ay kinuwento sa atin ni Pablo na itong tipan na ito na ginawa ng Diyos kay Abraham ay hindi na pawalang bisa kahit dumating pa yung tipan ng kautusan doon sa bundok ng Sinai. Galatians chapter 3 verse 17, ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Makikita natin ang pagkakasunod ng mga tipan na ating binabanggit. Yung una po, doon sa binabanggit natin ay yung tipan kay Abraham o yung Abrahamic Covenant. Ang pangalawa po ay yung tipan ng kautusan o Mosaic Covenant na binabanggit sa ating unang binasang talata mula sa aklat ng Hebreo na unang tipan. At yung pangatlo, yung bagong tipan o New Covenant na binabanggit naman sa ating unang binasang talata sa aklat ng Hebreo na ikalawa. Ito po isang bagong tipan na sinasabi ay ito po yung tipan na ayon kay San Pablo sa sinundang mga talata ng Galatia 3 ay ang tipan na ipinangako ng Diyos noong paman kay Abraham. So, nung bigay po ng Diyos kay Abraham yung tipan niya, kay Abraham, may ipinangako na po ang Diyos na isang tipan pa uli na mangyayari sa susunod na panahon. Galatians 3:16, bandang una ng talata. Ngayon, kay Abraham nga, sinabi ang mga pangako. Na ang pangako ay hindi lamang talaga kay Abraham, kundi sa kanyang binhi. Galatians 3:16b, at sa kanyang binhi. Na ang binhi na tinutukoy ay hindi ang mga binhi ni Abraham na maraming Hudyo o Israelita, kundi sa iisa. Galatians 3:16, letter C, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi, gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ang Kristo, alam po natin itong lahat, ay ang Panginoong Hesus na bumaba mula sa lahi ni Juda, na mula sa lahi ni Israel, na mula sa lahi ni Isaac, na mula sa lahi ni Abraham. Ang tinutukoy ni San Pablo na pangako ng Diyos na ito, na tipan, na nakabatay sa pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos, ay mayroong ilang kabuluhan. Una, ito ay hindi napawalan ng kabuluhan kahit dumating pa ang tipan ng kautusan. Ito ay hindi napawalan ng kabuluhan
hanggang sa dumating ang pinangakuan, walang iba kundi ang Kristo, ang Panginoong Hesukristo. Ito ay nagtatadhana na nakatuon hindi lamang sa mga Israelita sa laman, kundi gayon din sa mga Hentil. Ibig sabihin sa mga lahi o lahat ng lahi na hindi Hudyo. Galatians chapter 3 verse 14 letter A, upang sa mga Hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus. At number 4, ito ay nagtatadhana na ang paraan upang makamit ng mga Hentil ang pangako ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Galatians 3:14 letter B, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. At panlimang kabuluhan nung sinasabing pakikipagtipan na ipinangako na ng Diyos nung una, ito ay ipinahayag ng Panginoong Hesus kay Abraham bilang isang walang hanggang tipan. Makikita natin ang sinasabi ni Pablo na ito na pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay ipinakipagtipan ng Diyos kay Abraham na may mahalagang probisyon. Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham tungkol sa pagdami ng kanyang angkan. Yan ang unang probisyon nung sinasabi ni Pablo na pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos. Number 1, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham tungkol sa pagdami ng kanyang angkan. Genesis chapter 17, verse 2 hanggang 6. Ngayon, dalawa po ang kabuluhan ng mga katagang ito ng Panginoon sa mga talatang ito. Verse 2, 17 verse 2, at ako'y makikipagtipan sa iyo, sabi niya kay Abraham, at ikaw ay aking pararamihing mainam. Ang talatang ito ay nangungusap tungkol sa pangako sa lahing umusbong o uusbong mula sa kanyang anak na sa pangako. Wala iba kundi si Isaac. Yung verse 2 ay pangako ng Diyos sa pamamagitan ng lahi na uusbong mula sa kanyang magiging anak na si Isaac. Ang verse 4 hanggang 6 ay hindi. Bakit nyo po nasabi yun? Kasi sa verse 4, ang sabi po doon, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham, ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawaing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Ang binabanggit po dito ay mga bansa. Ang pisikal na bansa na nanggaling o manggagaling kay Isaac ay isa lamang. Bakit sinabi ng Diyos na si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa? Ang sabi ng isang Bible commentary ay marahil daw ang tinutukoy dito ay ang lahi ni Abraham na manggagaling kay Ismael, magiging anak niya kay Agar. Maaaring sabihin ito, ngunit may sinabi nating pagpapala ang Diyos para kay Ismael. Doon sa 17:20 ng Genesis, ang sabi doon, at tungkol kay Ismael, ay dininig din kita, narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa, 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. At maging mismong si Agar ay nagsalita ang Diyos noon si Ismael ay nasa sinapupunan pa lamang niya. Genesis chapter 16 verse 10. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong lahi na hindi mabibilang na sa karamihan. Verse 11. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatago sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat
dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian.